Magandang araw, grade 11. Sa video na ito ay bibigyan natin ng focus ang isa pa sa component ng kakayahang pangkomunikatibo. Kung natatandaan ninyo, nung nakaraang linggo ay tinalakay natin ang hinggil sa kakayahang pangkomunikatibo. Paano nga ba nakilala natin ang terminolohiyang ito? Sino nga ba yung nagpakilala at nag-aral sa terminolohiyang ito? At binigyan natin ng focus ang unang kakayahan na dapat taglay ninyo bilang isang individual para maituring na mabisang communicator. Kasi hindi lamang dapat alam mo yung gramatika sa pakikipagkomunikasyon, but dapat may kakayahan ka ng mga ito para maituring ka na isang communicator. Nauna sa tinalakay natin is yung kakayahang linguistiko o grammatical. Binigyan natin ng tuon doon ang pagkakaugnay at pagkakabuo ng mga salita para maituring na pangungusap at maiparating ninyo ng maayos ito sa taong kausap ninyo. Ngayon naman ay bibigyan natin ng focus ang ikalawang kakayahan na dapat bihasa kayo or na dapat mahasa ninyo para maging isang epektibong communicator. At yan ay ang kakayahang sosyo-linguistiko. Ano nga ba yung kakayahang sosyo-linguistiko? Nanais kong ipsa-isip ninyo habang tinatalakay natin yung kakayahang linguistiko, yung pahayag na ito. Ang wika'y mabisang instrumento sa pakikipag-ugnayan. Ito ay daan upang magkaunawaan. So ano nga ba yung pinaparating ng pahayag na iyan? At iugnay natin sa talakayan natin hinggil sa kakayahang sosyo-linguistiko. At kung mapapansin ninyo, ay yung unang kakayahan, dinugtugan lamang siya ng salitang sosyo. Ano nga ba yung kahulugan ng salitang iyan? Now, alamin natin at ating simulan. Ayon sa naging pag-aaral na isinigawa ni Dua 1970, ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nagkakaunawaan ang dalawang taong nag-uusap ay maaaring mag-ugat sa tatlong posibilidad. Okay? Na maaaring magmula mismo sa taong nagsasalita. At ano nga ba yung tatlong posibilidad na ito? Una, hindi lubos na uunawaan ng nagsasalita ang kanyang intensyon. Kumbaga, nakikipagtalastasan siya, nakikipag-ugnayan siya, nang hindi man lang alam kung ano nga pa yung intensyon na nais niyang gawin sa pakikipagtalastasan. Ikalawa, hindi maipahayag ng maayos ng nagsasalita ang kanyang intensyon. May kaugnayan siya sa una na kung saan hindi niya maiparating ng maayos sapagkat hindi niya maunawaan ano nga ba yung layunin niya sa pakikipagtalastasan. At ikatlo, pinipili ng nagsasalitang huwag na lang sabihin ang kanyang intensyon dahil iba-iba ang kadahilanan tulad ng maaaring nahihiya siya, maaaring natatakot siya, at iba pa. Okay? So, pinipili na lamang na hindi sabihin kung bakit siya nakikipag-usap or nanatili na lamang siyang tahimik or tikom ang bibig. Now, tingnan natin ngayon yung mga dapat isaalang-alang sa pakikipagkomunikasyon para maging epektibo ito. Kasi may kaugnayan yan sa kung paano ninyo maiparating din ng maayos ang mensaheng nais ninyong iparating. Now, ayon sa linguistang si Del Hymes, na kung saan natalakay natin noong nakaraang linggo na siya yung nag-aral, siya yung nagpaunlad, siya yung nagpakilala ng kakayahang pangkomunikatibo. Maging mabisa lamang ang komunikasyon ayon sa kanya kung ito ay isa sa ayos. Dapat organisado, dapat naka-arrange. At ang pagsasaayos ng komunikasyon ay may mga bagay na dapat isaalang-alang. At yan yung iisa-isahin natin. Kasi mula sa naging ideya ni Del Hymes na dapat may mga isaalang-alang tayo sa pakikipagkomunikasyon, nabuo niya ang acronym na speaking.
Ginawa niya ng acronym yung mga dapat isaalang-alang para maging epektibo yung pakikipagkomunikasyon. Yung acronym na speaking, bawat letra may nakatumbas na dapat isaalang-alang ninyo sa pakikipagkomunikasyon. Unahin natin ngayon yung titik S. Yung titik S na sumisimbolo sa setting. Pag binanggit ang setting, eto yung puok o lugar na kung saan nag-uusap, kung saan nakikipagtalastasan ka. Kung saan nakikipagtalastasan ang mga tao. Okay? So, sa pakikipagtalastasan pala, sa pakikipag-usap pala, sa pakikipagkomunikasyon, dapat palang iangkop mo ang mga salitang babanggitin mo sa kung nasaang lugar ka naroon. Paano ka nga ba makikipag-usap kapag ka nasa paaralan ka? Paano ka nga ba makikipag-usap kung nasa bahay ka lang? Paano ka nga ba makikipag-usap kung nasa ibang lugar ka? So, dapat isaalang-alang ninyo iyan. At yung titik S, palaging sinasagot dito yung katanungan na ito. Saan ginaganap ang pag-uusap? So, lugar na kung saan nangyari yung pakikipagtalastasan. Ikalawa ay ang titik P. Sumisimbolo sa participant. Pag sinabi naman nating participant, eto yung mga kalahok sa pakikipag-usap. Sila yung dalawang taong nag-uusap or yung maraming tao na nag-uusap. Dapat isaalang-alang yung taong pinagsasabihan or kinakausap. Sino nga ba yung kausap mo? Sino nga ba yung kakausapin mo? Sino nga ba yung mga kalahok sa sitwasyon? Halimbawa, yung kaharap mo is isang guro. Paano mo iaangkop ang pakikipag-usap mo sa kanya? Kung ang kaharap mo ay ang mga kaibigan mo, iba rin yung paraan ng pakikipagkomunikasyon mo. Kung ang kaharap mo ay ang mayor ng inyong lugar, iba rin ang paraan ng pakikipag-usap mo. So, dapat niyo ring isaalang-alang yung taong kinakausap ninyo kapag nakikipagkomunikasyon kayo. Okay? Kasi isa yan sa mga magandang aspekto para mas maiparating ninyo ng maigi ang inyong mensahe. Diba? So, iba yung pakikipag-usap sa matanda sa bata. Iba yung pakikipag-usap ng mga nasa paaralan kapag ka nasa labas na kayo. So, participant. Ikatlo ay ang titik E. Yung titik E nagre-representa sa ends. Ano nga ba yung ends? Ito yung pakay o layunin na kung saan ito yung inaasahang bunga ng pangungusap. Okay? So bunga, yung ends, ano yung magiging katapusan ng pangungusap? Ano yung layunin? Ano yung intensyon ng pakikipag-usap? So dapat niyo ring isaalang-alang kapag nakikipag-usap kayo, kapag nakikipagkomunikasyon kayo, yung pakay ninyo. Kung ang pakay ninyo ay magchika lamang, so yun yung gawin. Pero kung ang pakay ninyo ay manghingi ng update sa kung ano na yung status ng inyong modules and the like, dapat yun rin yung magiging focus ng iyong pakikipagtalastasan. So, ingana na siya. And yung ends, palagi siyang sumasagot sa tanong na ano ang pakay o layunin ng pag-uusap. Ano nga ba yung layunin? Kung bakit kayo nag-uusap? Sunod ay ang titik A, act sequence. Ang act sequence naman, sumisimbolo siya sa daloy
at takbo ng usapan. So ano yung naging usapan? Di ba, paano nga ba yung naging takbo ng usapan? Ngayon, di ba, may mga pag-uusap, lalong-lalo na sa magkaibigan na nagsisimula sa seryosong usapan hanggang umabot sa hindi na masyadong seryosong usapan hanggang sa iba na talaga, out of this world na yung pinag-uusapan. At minsan pa nga, ito yung napapansin ko sa mga pakikipag-usap, lalong-lalo na sa mga kaibigan, humahantong yung seryosong usapan sa pag-uusap sa kung ano yung mga nakakadiring bagay at iba pa. At eto nga, maiugnay natin siya sa nauna yung ends. Sa pakikipag-usap ninyo, dapat kung ano yung pakay, so ang daloy ng usapan, yun dapat. Okay? So, ang sequence, yung act sequence, yung daloy o takbo ng usapan. Alamin mo kung ano yung daloy. Ano yung magiging daloy ng inyong usapan kapag ganito ang iyong pakay. Okay? So, yan. And kasunod ay ang titik K. Yung case. Ano nga ba yung case? Ito yung tono ng pakikipag-usap. Isaalang-alang nyo rin yung intonasyon, yung tono ninyo kapag nakikipag-usap kayo. Katulad, maihahambing natin sa setting o yung puok, nararapat ding isaalang-alang yung sitwasyon ng usapan. Kung saan, eto ba ay formal or di formal. So yung tono ng pakikipag-usap mo, iaangkop mo. Yung case. Okay? Yung tono, halimbawa ay nasa sitwasyon ka na may nasusunog na yung bahay. Paano mo nga ba ipaparating yung mensaheng na nasusunog na yung bahay? Or paano mo ipaparating ang iyong mensahe kapag yung nais mong kausapin is mataas yung ranggo. So yung tono ng pakikipag-usap mo, mag-vary siya kung formal ba ito o di formal. And then, babalik rin yan sa kung sino yung kausap mo. Di ba? So, alamin or salang-alang din yung tono ng pakikipag-usap ninyo. Sunod ay, so eto sumasagot sa tanong na ano ang tono ng pag-uusap. Sundan natin sa titik I. I sumisimbolo sa salitang or instrumentalities. Instrumentalities, eto yung channel o yung medium ng pakikipag-usap. Iniaangkop natin yung channel na gagamitin sa kung ano at saan sasabihin. Okay? Ano nga ba yung channel? Ano nga ba yung medium ng pakikipag-usap? Ano yung gamit para maiparating mo ang mensahe? Okay? Yan yung instrumentalities. Ano yung gamit? Maaring sa channel kapag malayo yung kaibigan mo o yung kamag-anak mo, para makapag-usap kayo, gumamit kayo ng cellphone, gumamit kayo ng computer. So yan yung channel, yung instrumentalities. Ano nga ba yung gamit para sa pakikipag-usap or para mangyari yung usapan? Okay? So either through cellphone or isinulat mo ba yung pakikipagtalastasan or maaaring verbal na paraan. So naamantay different instrumentalities, different channel kung paano natin pinaparating ang ating mensahe. Okay? Now, eto nga, anong channel or medium ang ginagamit sa pag-uusap? Sinasagot niya yung katanungan na iyan. And yung sunod is yung titik N, yung norms. Yung norms, basic, eto yung paksa ng usapan. Ano nga ba yung paksa ng usapan?
Eto, kung mapapansin ninyo, sa mga naunang dapat isaalang-alang, dapat magkakaugnay sila. Dapat angkop ang bawat isa sa kanila para maging mabisa yung pakikipagkomunikasyon mo. So dito sa norms, eto yung paksa. May mga paksa na kung saan pang matanda lamang, may mga paksa na pambabae, may mga paksa panlalaki lamang. So, eto yung paksa. Paano nga ba, di ba may mga lola or may mga magulang kayo na huwag kayong sumali sa usapan dito sapagkat ang pangmatanda lang to, sapagkat hindi nyo maunawaan ito and such. May mga sa babae naman na pambabae lang to, hindi mo maunawaan kung ano to, yung makeup and all. Iba din sa mga lalaki. So, basic, yung norms, pumapatungkol siya sa paksa ng usapan. Dili kay mo insert ra kag kalit o topic na kung saan hindi naman yun yung paksa ng usapan. Baka masabihan ka na sabat amin. Sinasabi minsan sa mga taong bigla-bigla na lang sumasali sa usapan na kung saan hindi naman alam kung ano yung pinag-uusapan. Diba? So, dumako tayo ngayon sa panghuli. Ito ay ang titik G at nire-representa niya yung genre. Genre, ito yung diskursong ginagamit kung nagsasalaysay, nakikipagtalo ba, nangangatwiran ba ang pakikipag-usap. Dapat iangkop ang uri ng diskursong gagamitin sa pakikipagtalastasan. Gaya nga ng nauna, paglalarawan, nagsasalaysay ba ang pakikipagkomunikasyon na ginawa niya or naglalarawan ba? Sumasagot siya sa kung anong uri ng diskurso ang ginagamit. So, diskurso, anong uri? Okay? Anong paraan yung pagpapahayag niya ng kanyang mensahe? Nagsasalaysay ba siya? Nakikipagtalo ba siya? Nagtatanong ba siya? At iba pa. So, yung diskurso, yung uri, yung paraan ng pakikipagtalastasan niya, ng pakikipagkomunikasyon niya. Okay? So, ang lahat ng ito ay ang siyang dapat ninyong isaalang-alang kapag nakikipagkomunikasyon kayo para maging mabisang communicator. So, yan ay hinggil sa naging modelo ni Del Hines. Now, talakayin natin ngayon yung kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino at iugnay natin yung acronym na iyon, yung mga dapat isaalang-alang sa epektibong komunikasyon sa kung ano nga ba yung kakayahang sosyo-linguistiko. Okay? So, kakayahang sosyo-linguistiko, pag-unawa batay sa sino, paano, kailan, saan, at bakit nangyari ang sitwasyong komunikatibo. Pag sinabi kasi natin sosyo, ito yung pakikipag-ugnayan ninyo sa iba. Pakikipagbigay ng rapport sa isa't isa kapag ka nag-uusap. So, sino, paano, kailan, saan, bakit nangyari yung usapan. So, yung sitwasyon, sosyo. Okay? So, eto ngayon. Diba sociolect, natalakay natin yan, isa sa mga variety ng wika. Na kung saan, sa isang particular na pangkat lamang yung mga terminong iyan. Tulad na lamang ng jargon, yung mga Becky language, at iba pa. So, dito, naiuugnay ngayon yung sosyo-linguistiko. Sosyo-linguistiko, particular na pangkat na kinabibilangan kung paano ka nga ba
nakikipag-usap sa kanila. Ano yung paraan ng pakikipag-usap ninyo? Yung ugnayan ninyo sa isa't isa. Okay? Now, maituturing din natin na bawat pangkat, different na mga pangkat na grupo, yung paraan ng pagsasalita na iiba. So, ang kakayahang sosyo-linguistiko ay ang pagsasaalang-alang ng isang tao sa ugnayan niya sa kanyang kausap. Ang impormasyong pinag-uusapan, ang lugar ng kanilang pinag-uusapan. Okay? At maiugnay natin yan sa dapat isaalang-alang ninyo sa mabisang pakikipagkomunikasyon or epektibong pakikipagkomunikasyon. Yung ugnayan ng wika sa lipunan ng may naaangkop na panlipunang pagpapakahulugan para sa tiyak na sitwasyong pangkomunikatibo. Halimbawa, magandang araw po, kumusta po kayo? Ito yung pakikipag-ugnayan sa mga nakakatanda at may otoridad. So, yung paraan, dito na ngayon na i-apply natin yung dapat isaalang-alang. Yung kausap mo is matanda or may otoridad. So, paano yung pagbati ninyo? Paano nga ba kayo makikipagtalastasan? Yung ugnayan ninyo, di ba? Ikaw yung nakababata at nakatatanda, yung kausap mo. So, yung ugnayan ninyo, ikaw yung bata, siya yung matanda. So, yung paraan ng pakikipag-usap, iaangkop mo. Maging formal or di formal ka ba? Or saang lugar ba kayo naroon? Kung ano nga ba yung takbo ng inyong usapan at iba pa. So, isa lamang yan sa mga halimbawa. Sa pagtatalakay sa sosyo-linguistiko, maaari nating mabalikan yung usapan hinggil sa pagkakaiba ng competence at yung performance. When say competence, yung kagalingan o yung kaalaman, yung performance naman is yung pagganap. Magkaiba yung dalawang salitang ito, yung dalawang termino na ito, na kagalingan and then pagganap. Kasi pag sinabi ninyong competence, ito yung batayang kakayahan o kaalaman ng isang tao sa wika. More on nasa isipan, more on nasa ating mga kokote. Performance naman is yung paggalaw ng katawan, paggamit na mismo ng wika. Okay, yung pagganap na. Competence, alam mo kung ano yung mga kakayahan, alam mo kung ano yung mga dapat isaalang-alang sa pakikipagtalastasan. Nasa isip mo yan. Pero paano mo nga ba magagamit ang kaalaman na iyan? Yan naman yung tinutukoy sa performance. Okay? So, ayon yan kay Saffington, 1972. So, magkaiba ang dalawang iyan. Yung competence and then yung performance. Yung kagalingan at ang pagganap. Now, sa mga bagay na dapat isalang-alang para sa epektibong komunikasyon na inisa-isa ni Himes sa kanyang acronym, obviously, na speaking, mapapansin natin na tatlo sa mga ito, yung participant, yung setting, at then yung norm, ay binibigyan din ng konsiderasyon ang isang taong socio-linguistic. So, naa ka na siyang pinaka-point kapag ka nakikipagtalastasan kayo. Yung participant, yung lugar, at yung pag-uusapan, yung norm. Okay? Mahalaga yan kapag ka nakikipag-usap ka. Mahalaga yan sa isang individual na socio-linguistic na kung saan yung ugnayan sa bawat isa is marami siyang ugnayan sa bawat isa, sa bawat grupo, kumbaga. Now, ayon kay Fatmini, sa naging pag-aaral ni Pagkalinawan 2004, ito yung naging pahayag hinggil sa kakayahang socio-linguistiko.
May mga salik panlipunan na dapat isalang-alang sa paggamit ng wika. And yes, ito ay yung mga ugnayan ng nag-uusap ng paksa, ng lugar, at iba pa. So, binigyan ng suporta ni Fatinis, naging pag-aaral na kanyang kuha, halaw kay paglinawan, yung sinabi ni Savignon. Yung sinabi ni Delhines. Diba? Na yung kay Savignon, yung competence, yung performance. And then, kay Delhines na kung saan yung paraan o yung mga dapat isalang-alang kapag epektibong, para may turing na epektibo yung pakikipag-usap. Yung paksa, yung lugar, hindi nawawala yan. Then, yung pinag-uusapan. Yung mga taong may ganitong uri ng kakayahan, tandaan, ay iniangkop ang wika sa kanyang kausap ba ay bata or hindi, or di kaya nakapagtapos ba, lokal ba o dayuhan. So, dito, sa kanyang pakikipag-usap, naiaangkop ng isang socio-linguistic na tao ang kanyang wikang gagamitin. Dito na ngayon yan. Yung kaalaman ninyo sa kakayahang grammatical o linguistiko, paano nyo nga ba i-apply sa pakikipag-usap ninyo sa bawat taong makakausap ninyo? So yan na ngayon yung kakayahang socio-linguistic. Paano ninyo iniangkop ang paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang lugar na naroon ka, sa iba't ibang kausap mo, sa iba't ibang paksa ng pinag-uusapan ninyo at iba pa. So, paano ninyo na i-apply yung kakayahan na iyon, yung ugnayan, kumbaga. Okay? So, yan na ngayon yung pinaparating ng kakayahang socio-linguistiko. Iniaangkop din yung pinag-aralan or yung pinag-uusapan tulad ng kung saang bansa, lugar, kung nasaan naroon yung isang tao. Gaya ng nabanggit ko. Okay? So, basically, pumapatungkol dyan yung kakayahang linguistiko o yung kakayahang socio-linguistiko. And inaasahan din ang impormasyong pinag-uusapan. Ito ba ay tungkol sa iba't ibang paniniwala, tungkol sa politika, tungkol sa iba't ibang pananampalataya. Inisa-isa na riyan yung binanggit ni Delhines na dapat isalang-alang na nare-representa sa acronym na speaking. S, setting. P, participant. E, ends. A, act sequence. K, case. I, instrumentalities. N, norms. And then G, yung genera. Okay? So, naway matandaan ninyo ang mga representasyon ng acronym na speaking. And tandaan, kailangang alam at gamitin ng nagsasalita ang angkop sa wika para sa hinihinging pagkakataon. And yan ay pumapatungkol sa kung ano or kung nasaang sitwasyon ka naroon. Okay? So, pakatandaan ninyo iyan. At ngayon, masusubok natin yung kakayahan ninyo sa pagtukoy sa sitwasyong aking ipapakita sa kung sino, paano, saan, at bakit nangyari yung usapan. Okay? So, alamin natin kung angkop ba yung, kung nakikita nyo ba kung sino, paano, saan, at bakit nangyari yung sitwasyon na yan, yung komunikasyon. So, nais kong gawin ninyo ang activity na ito sa inyong kwaderno. So, kunin ninyo yung kwaderno ninyo at sagutan yung activity na ito. At maaari ninyong i-post yung video
habang hindi nyo pa natatapos, and then mag-proceed na rin sa sunod. Okay? So, yung panuto is basahin or pakinggang mabuti ang mga sumusunod na sitwasyong pangwika. And then, tukuyin kung sino, paano, saan, at bakit nangyari ang sitwasyong pangkomunikatibo. So, una sa mga sitwasyon, sa isang shopping center sa Cebu, sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng sinulog, may dalawang turistang tila naliligaw. Magalang na nagtanong ang dalawang turista sa isang mamimili kung saan sila makakakuha ng taxi papuntang Basilica del Santo Niño. So, alam niyo sino yung kasali sa sitwasyon na iyan? Paano nangyari yung sitwasyon na iyan? Saan at bakit? Okay? So, sagutan sa inyong kwaderno. Nasundan natin sa ikalawang sitwasyon. Maaari nyo i-post muna to bago kayo mag-proceed sa sunod. Ikalawang sitwasyon, dahil napili si Roy bilang scholar sa isang pamantasan sa Maynila, siya nag-aaral ng kolehiyo. Hindi siya gaanong bihasa sa wikang Filipino, pero sinisikap niyang matutuhan ito upang magkaroon sila ng kanyang mga kaklase, magkaunawaan sila ng kanyang mga kaklase. Dahil sa kanyang sipag at pagiging aktibo sa mga gawaing pampaaralan, hinihikayat siya ng kanyang kaklase na kumandidato bilang pangulo ng kanilang student government. May pag-aalinlangan man ay tinanggap ni Roy ang hamon. Okay, tukuyin ninyo sino, paano, saan, at bakit nangyari yung sitwasyong pangwika na ito. At sunod, may usap-usapang tatanggalin na sa pwesto ang nakaluklok na department head ng isang opisina. Nakarating ito sa kinauukulan at ito ay kinagalit niya. Ikinasama niya ng loob ang pagkalat ng impormasyon habang siya ay walang kaalam-alam. Sa halip na magmukbok lamang, ay pumunta siya sa opisina ng kumpanya upang alamin ang katotohanan. So, tukuyin ninyo, sino, paano, saan, at bakit nangyari yung sitwasyong pangwika na ito. Okay? At kung nasagot na ninyo iyan, ay congratulations at i-keep ninyo yung kasagutan ninyo sapagkat kukolektahin ko yung mga kwaderno ninyo sa katapusan ng semestre na ito. Okay? So, basically, yan yung usapan natin or paksa natin hinggil sa kakayahang sosyo-linguistiko. Maraming salamat at ito na yung wakas ng ating aralin para sa video na ito.